kasama si Kuya Angelo Palmon. Umaga Pilipinas. Doon sa ngayon, ika-17 ng Nobyembre 2025. Sa ulo ng ating mga balita, Day 1 ng rally ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo naging mapayapa ayon sa DILG. Higit sa 600,000 mga miyembro ng INC dumagsa sa anti-corruption rally sa Carino Grandstand. Pangulong BBM nakatutok naman sa rally ng INC. Executive Secretary Lucas Bersamin itinangging sisibakin siya bilang Executive Secretary o Little President. 20 pesos per kilong bigas maaari nang maabel ng mga manggagawa sa Clark simula Disyembre 1. Tatlong weather systems magpapaula naman sa malaking bahagi ng bansa. Maganda umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita, asahan ang pagbuhos ng malakas na ulan sa ilang bahagi ng bansa, partikular na sa Mindanao at eastern section ng Luzon. Epekto ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ, Northeast Monsoon o amihan, ganyan din ang shear line. Ayon kay Obet Madrina ng Pag-asa, simula pa kahapon, nakararanas na ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Mindanao, partikular na sa Caraga, Sorsogon, rest of Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, dulot naman ito ng ITCZ. Apektado rin ng ITCZ ang Palawan at Kabisayaan. Sinabi ni Madrina, wala silang namomonitor na anumang sama ng panahon o bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility na posibleng pumasok sa mga susunod na araw. Samantala ang amihan ang makakaapekto naman sa Northern Luzon habang ang shear line ang siyang magpapaulan sa Central Luzon kasama na ang lalawigan ng Aurora. Asahan naman ang warm midday sa Metro Manila dahil sa nakararanas pa rin ang isolated thunderstorms sa dakong hapon o gabi. Inihayag ni Agriculture Secretary Francisco Chua Laurel Jr. na pinakilos na ng Department of Agriculture ang agarang tulong at pagbibigay din ng farm inputs upang matulungan ang mabilis na pagbangon ng mga magsasaka at mga mangingisda na nasa lanta ng pananalasa ng magkakasunod na bagyo. Nag-iwan naman ito ng malaking pinsala sa sektor ng agrikultura sa iba't ibang panig ng bansa. Sinabi ng kalihim, aabot ng 2 bilyong piso ang halaga ng mga napinsyon tino at uwan sa abaka, niyog at mga palaisdaan. Sa Catanduanes lamang ay tinatayang aabot na ito ng 1 bilyong piso. Sa ama ng pinsala sa Catanduanes ay nasa 700 million pesos. Ang mga taniman ng niyog ay halos naubos. Sitwasyon na hindi talaga maganda. Nagpatuloy din ang mga assessment at sabi po ni Secretary Laurel, mga paunang figures pa lang yan. Inaasahan na ang kabumpinsala ng iniwan ng 2 bagyo ay maaaring umabot pa ng 2 bilyong piso. Sinamahan ni Secretary Laurel ang Pangulong Bongbong Marcos sa pagbisita sa Catanduanes noong nakalipas na linggo upang makita ang sitwasyon sa isla na unang nakaranas ng hagupit ng bagyong Uwan. Tiniyak naman ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ligtas at mabilis ang pag-recover ng mga biktima ng bagyo sa Negros Occidental. Sa pagbisita ng Pangulo sa naturang lalawigan, sa itinuturing na hardest hit ng mga nagdaang kalamidad, sinabi nito na magpapatuloy ang suporta ng pamahalaan para sa recovery ng mga apektadong residente. Ayon sa Pangulo, sisiguraduhin ng pamahalaan ang maayos at agarang pagbangon ng lalawigan lubhang sinalanta ng bagyo. Kaugnay nito, ipinag-utos din ng Presidente ang agarang pag-deploy ng pagkain, tubig, health services, diyan din ang power restoration efforts at clearing operations. Libo-libong manggagawa naman sa pangunahing economic zone ng Central Luzon ang nakatakdang magtamasa na ng 20 pesos per kilo na bigas sa ilalim ng Food Security Initiative ng Pangulong Bongbong Marcos. Nakatakdang ilunsad ng Department of Agriculture at Clark Development Corporation ang Benting Bigas Merona o BBM program sa December 1 para sa mas murang bigas at iba pang mga bilihin, pakikinabangan ng halos 150,000 ng mga empleyado. Ang inisyatiba ay bahagi ng adhikain ng Pangulong Marcos upang maging accessible ang pagkain at abot kaya ito para sa mga manggagawang Pilipino. Nataon lamang na ito rin ang pamaskong handog para sa mga manggagawa sa panahon ng pagdaan ng iba't ibang kalamidad.
Inaasahan dadalo si Labor Secretary Benvenido Laguesma sa paglulunsad ng programa. Hudyat ito ng whole of government effort upang mapagaan ang pasanin sa presyo ng pagkain. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiolaro Jr., ito ay simula pa lamang. Anya sa pamamagitan ng pagpapalakas ng lokal na sistema ng pagkain, hindi lang natin pinoprotektahan ang kapakanan ng mga gagawa, kundi pinalalas din ang mga magsasaka sa buong bansa. Ang programa ay nakaangkla sa zero-kilometer food system ng DA na nagsusulong ng produksyon, processing, pagbibenta ng pagkain sa mga lokal na lugar upang mabawasan ang gastusin sa biyahe at masiguro ang pagiging sariwa nito. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Samantala, aabot naman ng 60 million pesos o 60 million kilos ng palumang bigas na ang isusubasta naman ng National Food Authority. Sa anunsyo ng NFA, isusubasta may ito kada buwan upang lumuwag ang mga bodega at mapatatag ang retail price ng bigas. Isasagawa ang unang public auction sa December at 1.16 million na sako naman ng rice milled ang nakatagdang ibenta. Mas mababa ito kumpara sa naunang naaprubahang 1.2 million na mga sako ng bigas na dapat ay isubasta. Ito na ikalawang attempt o tangka ng NFA na i-public auction ang mga palumang bigas dahil hindi na natuloy ang unang plano, bunsod naman ang kakulangan ng mga participant. Paliwanag ni NFA Administrator Larry Lacson, hindi natuloy ang naunang auction dahil pinatupad ang pricing scheme na may floor price na 25.01 hanggang 27.96 per kilo. Depende sa tagal o storage age ng bigas. 14 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Magandang umaga sa mga taga-Libona, Bukidnon. May nga aga sa mga Katurantana sa Negros. Naimbag na bigat ka na kayo amin sa ating mga kababayan dyan po sa Norte, lalong-lalo na sa Cagayan. Niyanig ng pagsabog ang isang panggawaan ng paputok sa Barangay Tebeng, Dagupan City, Pangasinan, ikanasugat ng isang manggagawa at isang bystander. Dahil dito nabasag ang bintana at mga ilaw ng ilang bahay sa lugar. Ang pabrika ng paputok ay nasa isang abandoned na bahay sa loobang bahagi ng Barangay Tebeng. Mabilis na nakaresponde ang Bureau of Fire Protection, gayon din ang PNP at rescue units upang maapulang apoy at ilikas sa mga apektadong residente. Ang mga nasugatan na naitila na sa pinakamalapit na ospital para mabigyan ng paunang lunas. Napasugod din sa lugar si Dagupan City Mayor Belen Fernandez. Iginiit na ipinagmabawal sa lungsod ang pagtatayo ng mga paggawa ng paputok sa matataong lugar tulad nga ng Barangay Tebeng. Paano nakalusot yun sa mata ni Kapitan? Makakaranas ang water interruption ng ilang consumer ng Maynilad sa Pasay at Parañaque mula November 19 hanggang 20. Sa anunsyo ng Maynilad, di patutupad ito ng mula alas 12 ng tanghali ng November 19 tatagal hanggang alas 6 ng umaga sa November 20. Ito ay dahil sa isasagawang major pipeline interconnection works ng Maynilad para sa konstruksyon ng bagong Paco train station sa Quirino Avenue malapit sa gusali ng Philippine-Columbian Association. Abiso ng Maynilad sa mga maapektuhang consumer, mag-imbak na sapat na supply ng tubig bago pa ang nakatagdang water service interruption. Samantala, may power interruption naman sa ilang lugar sa Metro Manila, Bulacan at Laguna simula ngayong araw hanggang November 23. Matagal ha? Dahil ito sa gagawing maintenance work ng Meralco sa mga poste at linya ng kuryente. Kabilang sa mga apektadong lugar ang sumusunod, bahagi ng Pascor Drive at Pacific Grand Villa Subdivision. Sa Barangay Santo Niño, Parañaque, mawawalan kayo ng kuryente November 18 hanggang 19. Bahagi naman ng Grace Park, Caloocan City mula November 20 to 21. Ilang lugar naman sa Tondo, Maynila, November 23 sa pagitan ng alas 8:30 ng umaga hanggang alas 2:30 ng hapon. Buong Metrogate Spring Meadow Subdivision sa Barangay Mababang Parang, Santa Maria, Bulacan. November 19 naman kayo sa pagitan ng alas 10:30 hanggang alas 3:30 ng hapon. Ilang bahagi din sa Barangay Carlang at Barangay Anyatam sa San Ildefonso, Bulacan, November 19 sa pagitan ng alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Ilang barangay din ng Bandi at Angat, Bulacan na maapektuhan November 22 sa pagitan ng alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon at ilang barangay ng Santa Cruz, Laguna
sa November 19. Ilang bahagi din ng Binyan City, Santa Rosa City, Laguna mula November 19 hanggang 20, alas 11 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 4:17 ang oras sa buong kapuluan. Magandang umaga sa mga Pilipino dyan sa Belgium. Magandang umaga sa mga taga El Nido, Palawan. Aabot ng 13 million pesos ang papremyo naghihintay sa mga bingo lovers sa gaganaping big time Bingo Milyonaryo Link Games ng Philippine Amusement and Gaming Corporation. Malapit na yan, December 7 na po yan ha. Sabay-sabay magsisimula ang laro alas 2 ng hapon sa Casino Filipino branches. Ang host ay Angeles City. Kasama din dyan ang mga Casino Pilipino ng Bacolod, Cebu, Puente, Grand Regal sa Davao, Ilocos Norte, Iloilo, Mactan, Malabon Grand, Olongapo, Tagaytay City, pati ng Ocado, Manila at Winford Resorts and Casino. 3,000 pesos ang bawat ticket na may tig-4 na bingo cards per game para sa 10 games. May 1 million pesos na premyo mula Game 1 hanggang Game 9 habang sa Game 10 naman nakaabang ang garantisadong 3 million must-go jackpot. Tax-free ang lahat ng mga premyo. Ayon sa PAGCOR, layunin ng event na maghatid ng saya ngayong holiday season, bigyan ng pagkakataong manalo ng malaki ang mga manlalaro sa isang masaya at ligtas na gaming environment. Para sa detalye, bisitahin lamang ang www.casinofilipino.ph o ipollow ang Casino Filipino sa Facebook. 18 makalipas ang alas 4 ng umaga, eto muna ang ating mahiwagang tunog. Ang naghihintay na premyo, 10,000 piso. Mahiwagang tunog. Ayan. Ang hinahanap po natin ay 2 items pa rin, ha? Basta yung isang item ay gawa nga po sa papel. Galingan nyo naman. Nang sa gayon, pamigay na natin itong premyo. 10,000 ang nag-iintay na premyo. Ang inyong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-645. Sundin ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan ha. Basta yung isang item, sabi ko nga, nakikita ho sa airport. Wala masyado dito sa mga park sa Pilipinas o sa mga mall, pero sa ibang bansa, pagka nagpunta ka ng mga parke, kaliwat kanan yan. Ganyan din sa mga airport nila. Ayan, dito ho sa atin at least may waterfalls naman dati ang mga airport natin. Wala na ngayon. Nag-improve na, ha? Ayan. Sa habang naliligo kayo gamit ang Shield Bath Soap, sagutin ang ating mahiwagang tunog. Magandang umaga, Pilipinas! Ay buntag sa mga taga-Tagum City, Davao del Norte. Ayan, kumusta na ho kayo? At magandang umaga din po sa mga suki natin dyan sa Santa Maria, Laguna. Dami Santa Maria, no? May Santa Maria Bulacan, may Santa Maria Laguna. Nagbabala ang mga eksperto sa panganib ng bakterya na naninirahan sa mga hahabang kuko at mga artificial nails. Nako! O doon sa mga kaarte naman kasi. Nilalagyan pa ng artificial nails ang kanilang mga kuko. Ha? Ayan, makinig kayong mabuti. Doon sa mga naglalagay pa ng mga artificial nails. Ay? Malinis naman. Hindi pudpud ho ang kuko ko eh. Nagbabala nga eksperto sa panganib ng bakterya na naninirahan sa mga mahahabang kuko o mga artificial nails. Sa kita ito ng uso ngayong fake nails o mahahabang kuko na may design. Sa pag-aaral, lumalabas kahit naghugas ka na ng kamay o nilagyan mo na ng family alcohol ang iyong kamay. Sa mga mahahabang kuko, hindi pa rin ito basta-basta napapatay o naaalis ang mikrobyo kasi nga naman sumisiksik eh. Diba? O, nandun sa pinakaloob eh. Kumisan, diba? Kahit maglanggas ka ng family alcohol, ibabaw lang naman ng ano yan, ha? Kabilang dito ang E. coli. Nako! Staphylococcus aureus, Candida at Pseudomonas. Ito ang mga bakterya na maaaring magdulot ng stomach bugs, fungal infection, mas malalang komplikasyon para sa mga taong may mahihinang immune system. Sa isang pag-aaral, 865 na bakterya sa kamay ang matatagpuan sa ilalim ng kuko
lalo na kung ito ay mahahaba pagkatapos nilagyan pa ng mga artificial na mga kuko. Mas lumalala rin umano ang panganib kapag gumagamit ng gel o acrylic nails dahil sa microcracks o pag-angat ng material mula sa mismong nail bed. Mas nagkakaroon ng espasyo kung saan maaaring matrap ang moisture at makapagtago ang mga pathogens. Ayun, ha? Sige, arty pa more. Yan, ha? Yung iba, hindi naman artistahin. Hindi naman gumaganap ng papel sa showbiz. Naglalagay pa rin nun ng sangkaterbang artificial nails, ha? Tapos, hindi naman nalilinis yung ilalim, ha? Payo ng mga health experts sa publiko, panatilihing maikli at malinis ang mga kuko, lalo na para sa mga nagtatrabaho sa food handling, healthcare at mga lugar na nangangailangan ng mataas na antas ng kalinisan. Ayan, ha? Magputol ng kuko lagi. Lagi niyong lilinisin ninyo ang kuko, lalong-lalo na kung kayo kumakain ng nakakamay. Maganda umaga, Pilipinas! Sabi naman ng mga pilosopo, okay lang, nagkukutsara naman ako. Siya, sige. Yung kamay mo, hindi mo kinukuskus sa mukha mo? Di ba? Bakit nagkukutsara ka rin pagka kinukuskus mo ang mukha mo? The moment na yan ilagay nyo rito, yan, pasok na kagad yung o kaya naglinis ka ng booger, di ba? Ay, mahirap naman yun, may artificial na kuko pag maglilinis ka ng booger, di ba? Paano kaya sila naglilinis ng ilong nun? Ginagamitan ng cotton buds, ayan, Anyway, yan lang naman, payo ho ng mga dalubhasa, no? Maganda nga, aesthetic nga, pero kung magdudulot naman ng pinsala sa iyo, halimbawa, kumuskus ka ng mata mo, nandun din, diba? Kaya hanggat maaari, siguraduhin natin malinis ang ating mga kuko. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, maganda umaga po sa mga suki natin dyan sa Las Vegas, Nevada. Ma'am Evan Lang, good morning. Ingat po kayo. Lalaki patay matapos pagsasaksakin ng mag-amang suspect sa Lawang, Northern Samar. Detalye ng balita mula kay Jane Galit Bantayan, RH34. May buntag ni mo, Jane. Patay naman ang isang lalaki sa bayan ng Lawang, Northern Samar matapos na pagsasaksakin ito ng mag-ama. Naganap ang krimen sa barangay Abyaban, bayan ng Lawang, Northern Samar. Ayon sa ulat ng PNP Lawang, nagkasagutan ang biktima at ang mag-amang suspect na nag-ugat sa nasabing krimen. Ngunit matagumpay na naaristo ng operatiba ng Lawang Police sa panguna ni Police Captain Nemar Holaris, officer in charge, ang mga suspect matapos ang isinagawang hot pursuit operation sa nasabing barangay. Nakilalang mag-amang suspect sa alias na si Seriaco, 48 taong gulang, at anak nitong si Mark, 22 taong gulang, isa itong binata, at parehong residente na nasabing barangay ng Yabyaban. Ayon sa pag-iimbestiga ng mga pulis, ang mag-amang suspect at ang biktima ay nagkaroon ng mainitang pagtatalo sa kanilang nakaraan pa na mga alitan doon sa lugar. Hinanap ng suspect ang biktima habang dala-dala ang improvised bladed weapon at nang makita ay hinabol niya ito sa kalsada at nang maabutan ay doon na pinagsasaksak ang nasabing biktima. Sumugo din ang ama na may hawak na patalim o balisong at pinagtulungan nila ang biktima. Matining sugat ang natamo ng nasabing biktima na naging dahilan ng ganitong pagkamatay. Samantala, ang mag-amang suspect ay tumakbo papalayo sa lugar, dalang mga armas na ginamit sa krimen, ngunit agad naman nahuli ng responding kapulisan. Dinalang mga ito sa Lawang MPS para sa tamang disposisyon at ang nasabing mag-ama ay nahaharap ngayon sa kasong pagpatay. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dengan salamat, Jane Galit Bantayan, mga misis! Oy, amoy araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho, abay dalian sa germs sa katawan nila. Para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ang Shield Pad Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by shea butter. Pampalambot ng kuti sa presyong abot kaya at 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge yung subukan ng Shield Pad Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Naging generally peaceful naman ang unang araw ng rally ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo sa Maynila. Ayon kay Interior Secretary John Bicrimulya, naging maayos, kalmado ang sitwasyon at nakatulungan niya ang kooperasyon ng mga dumalo at mga law enforcers.
Pinuri din ni Remulla ang INC sa pagpapanatiling maayos ng kanilang mga programa. Idinagdag din nito ang ipinatupad ng mga otoridad na aral mula sa nakaraang crowd control incidents sa paggamit ng body-worn camera para sa transparency sa pagbabantay. Nabatid mula sa Manila Police District na mahigit 3,000 na mga tauhan nila ipinakalat sa buong lungsod upang siguraduhin ang seguridad at maayos na daloy ng tao at mga sasakyan sa 3 araw na rally ng INC. Para sa mga patungo dito sa Maynila, magagaling ng Quezon City, dumaan tayo kanina, medyo masikip na ho ang daloy kasi nga po may mga truck, tsaka yung mga shuttle bus na ginamit nasa gilid ho ng mga lansangan. Pero passable ho naman, ha? Although may mga road closures na dapat yung iwasan, nang sa gayon ay hindi ho kayo madelay ng pasok. Or, the better, agahan ho ninyo ng pasok. Siguro kung umaalis kayo isang oras bago ang pasok nyo, gawin yung 2 oras, ha? Libo-libong miyembro ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo ang nagtipon sa Carino Grandstand sa unang araw ng 3-day rally for transparency and a better democracy kahapon. Sa tala ng Manila Police District, alas 6 kagabi, tinatayang nasa 650,000 na dumalo sa naturang pagkilos kontra katiwalaan. Samantala sa datos naman ng Quezon City Police District, alas 4 ng hapon kahapon, nasa 1,000 ang crowd estimate sa hiwalay na rally ng ilang grupo sa People Power Monument sa EDSA. Dumagsa rin ang libo-libo katao sa University of the Philippines Diliman para naman sa takbo laban sa korupsyon. Pinangunahan ito ng UP Diliman Engineering Student Council, katuwang ang Kilusang Bayan kontra Kurakot. Bukod sa mga miyembro ng INC, dinaluhan din ang naturang mga aktibidad ng iba't ibang sektor bilang paglaban kontra katiwalian. Alam ba ninyong pati si Gladys Reyes nakaisa sa rally kahapon ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo? Yan ang ibabalita sa atin ni Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Isa si Gladys Reyes sa sumali sa malaking rally na inorganisa ng Iglesia ni Cristo kahapon. Ayon sa reports, mahigit kalahating milyong katao ang dumalo sa rally at isa sa nakuha kong litrato ay itong si Gladys kasama ang kapatid niyang si Janice at ilang kasamahan sa simbahan. Ang sabi pa ni Gladys, malinaw naman daw ang ipinaglalaban nila sa rally na yon, transparency and accountability. Natawa na lang siya nang biniro ko kung nandun ba siya para ipromote ang musical film niyang The Heart of Music. Hindi niya na sineryosong iba ko pang biro. Hindi ko na rin kinulit sa kanyang ilang isyong politika. Ang sabi lang ni Gladys, basta pumunta ako para makipagkaisa doon sa panawagan na isa publiko ang totoong investigasyon at kung mapatunayan kung sino talaga ang may kasalanan, papanagutin agad. Sa totoo lang, hindi ba yun din ang gusto nating lahat regardless of religion? Basta Pilipino kang nagmamalasakit sa bansa, gusto mong maparusahan yung mga taong responsable sa paghihirap ng lahat. Kaya sana, bukod sa panalangin, ay magsuportahan na lang tayo. End of quote. Kahit puyat sa taping, ay maaga pa rin gumising ang aktres at nag-LRT pa raw siya dahil mahihirapan lang daw kung magdala pa ng sasakyan at maayos naman daw ang kanilang biyahe papunta sa Carino Grandstand hanggang sa nakauwi. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. Hindi napigilan ang pagbugso-bugsong pagulan o ng pagbugso-bugsong pagulan ang pagdagsa ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo sa Carino Grandstand sa Maynila upang dumalo sa 3 araw na rally for transparency and accountability. Ayon sa Manila Disaster Risk Reduction and Management Office, sumabot nga ng 650,000 ang bilang ng mga dumalo sa pagtitipon. Sa pagbubukas ng programa, sinabi ni Benvenido Santiago Jr., General Evangelist ng INC, hindi ito isang political rally kundi isang payapang demonstrasyon para sa mabuting pamamahala. Iginiit niya, ginagamit lamang nila ang karapatang magpahayag laban sa katiwalian, partikular na sa flood control projects na kinasasangkutan umano ng matataas na mga opisyal ng gobyerno. Paglilinaw ng Santiago, tutol ang kapatiran ng Iglesia ni Cristo sa namang extremist action tulad ng revolusyon, kudita, snap election o civilian military junta. Iginiit niya na dapat na manatiling legal, makatarungan at ayon sa konstitusyon ang anumang hakbang. Binigyan din pa ni Santiago, hindi layo ng INC na pabagsakin ang pamahalaan bilang institusyon, kundi alisin lamang sibakin ang mga tiwaling lider at mga opisyal upang magkaroon ng malinis at makataong pamahalaan. Hindi umalis sa Malacanang ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa pagmamonitor nito sa isinasagawang malaking rally ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo.
Kinumpirma ni Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez na sa palasyo lamang ang Pangulo, mahigpit na binabantayan ang sitwasyon. Wala ring inilabas ng public engagement ang Pangulo kahapon. Simula pa ng Biyernes, ipinatupad na ang heightened security sa loob at paligid ng Malacanang. Nabigo naman ang isang grupo na susuporta sa pamilya Duterte na humalo sa kilos protesta sa isinagawang pagtitipon ng mga kapatiran ng Iglesia ni Cristo sa Carino Grandstand. Ito ay makaraang harangin ng mga organizer ng INC, ang grupo ng Reforma Pilipino at Hakbang ng Maisog na sumama sa kanila. Ito ay makarang magdala ito ng mga banner na nanawagan ng pagbibitiw ng Pangulong Bongbong Marcos. Hindi naman nagpumilit ang grupo at ayon kay Daniel Noblesa, tagapagsalita ng Reforma Pilipinas, nirerespeto nila ang desisyon ng INC kaya't inalis nila ang kanilang grupo sa lugar. Lumipat na lamang sa Liwasang Bonifacio. Sinabi ni Noblesa, layon lamang ng kanilang tiis protesta na bagyan diin ang problema sa malalang pagbaha sa 5th District ng Quezon City at iba pang komunidad. Tinawag na paniniktik ng mga miyembro ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo ang pag-iikot ng mga pulis sa paligid ng entablado sa kasagsagan ng kilos protesta sa Carino Grandstand. Sinita ng grupo ang mga pulis na may bitbit na baril. Idiniin na hindi naman sila gagawa ng anumang kaguluhan at may permit din para sa naturang aktibidad. Mabilis naman tumugon si National Capital Regional Police Director Major General Anthony Abirin sa naturang daing ng INC. Kaugnay nito, agad na pinag-utos na Birin sa mga pulis na huwag humalo sa mga miyembro ng INC at manatiling nasa labas lamang ng itinakdang area para sa mga rallyista. Attention everyone, especially those deployed PNP personnel. Please, doon lang kayo sa perimeter, outside perimeter, kasi doon kayo dapat nagbabantay. Huwag kayong humalo dyan sa loob ng mga kapatid ng Iglesia ni Cristo. This is the Regional Director of NCRPO. All police officers nandyan sa loob ng grounds ng Luneta. Please, lumabas kayo dyan at doon kayo sa perimeter lang. Perimeter security tayo. Hindi dapat kayo dyan kasi hindi kayo kasali sa rally. Please lang. Maganda umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga Kelowna, British Columbia, Canada. Binuksan muna pansamantala ang EDSA busway para sa mga pribadong sasakyan dahil sa dagsanga ng mga relista sa EDSA Shrine at EDSA People Power Monument kahapon. Ayon sa MMDA Sweep Traffic Action Group o STAG Commander Bong Nebriha, ginawang 2 linya ang busway para makatulong sa daloy ng trapiko mula Ortigas hanggang People Power Monument. Una nang sinabi ni Nebriha na posibleng isara ang kalsada sa bahagi ng White Plains sa oras na umabot ng 300,000 na mga kalahok sa naturang pagkilos kontra katiwalian. Well, kung totoo yung sinasabi nila, ang sabi nila sa amin, aabot daw ng 300,000. That's why part of our traffic plan, kung gano'n ang mangyayari, baka isarado namin yung buong White Plains. Kasi ang one direction ng White Plains can accommodate mga 130 to 150 from EDSA up to Temple Drive. Kung sasabihin lang 300,000, so talaga pong mabubulunan yung White Plains, isasarado po namin. Idadivert po namin lahat ng traffic, dire-diretso ng EDSA, pasok na po sila ng Santolan to their destination. Nananatiling naka-red alert status ang handatahan lakas ng Pilipinas para sa malawakang pagkilos nga natatagal hanggang November 18 bukas. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, nakahanda ang buong hanay para sa agarang deployment, naka-standby din ang kanilang equipment para sa anumang insidente. Pagbibigay din ni Padilla tungkulin ng Philippine National Police na bantayan ang rally ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo. Ang Armed Forces ay para lamang sa augmentation. So yung red alert naman na is natin linawin, internal yan para sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Para nga mas madali kaming makapag-pool ng resources at ang aming mga personnel. But again, ito ay primary responsibility sa ngayon ng PNP for peace and order. But nandiyan po tayo, no? We are augmenting them. Ang NCR, Joint Task Force NCR natin, nandiyan na rin po sa ating area po. So we have to take into consideration, Ed, na hindi lang dito sa mga rally na to, we are in a supporting role sa PNP dyan for law enforcement and peace and order, no? But nag-red alert pa rin tayo kasi tuloy-tuloy pa rin naman yung ating mga HADR efforts as of this time.
Magandang umaga, Pilipinas! 36 na makalipas ang alas 4. Flash Report! Flash Report! Nako, meron pong isang kotseng nakasagasa dyan sa may bandang Baclaran. Inabandona na sa Ross Boulevard. Na detalye mula kay Sherwin Alparo. Sherwin, good morning. Yes, Kuya Angel, magandang umaga. Inabandona na driver itong kulay itim na Estrada, na Mitsubishi Estrada na may plaka na 5 Alpha Foxtrot 7269 na iniwan dito sa may kaba ng Ross Boulevard sa may bahagi nitong Chateau de Bay, sa may malapit lamang sa may Airport Road. Di umano, itong naturang sasakyan ay galing sa looban itong Barangay Baclaran at nanagasan ng ilang mga sasakyan at ilang mga tao ng masukol at magkanto dito sa may kanto ng Airport Road. Ito, iniwan dito at inabandona yung sasakyan. Yung ilang mga barangay official at mga lokal na polis ng Parañaque at Pasay, Parañaque ay nandito na sa area para checkan at ilang bystander din yung sinasabi, nagrereklamo rito na kasama dyan sa mga sinagasaan. May kwento lang dito yung barangay police natin. Magandang umaga po. Pakinggan lang natin ano po nangyari? Anong nangyari dito sa sasakyan na to? Nakita lang namin dito, sir. Iniwan na dito. Pero ang umpisa doon sila sa may Tomas Claudio, nagkagulo sila doon. So ngayon, ang pangyayari, tumakbo yata ito. Inaabol ito mga nakamotor. So ngayon, ang dami niya nasira doon sa Lieutenant Garcia. Sa may Garcia? Oo, Lieutenant Garcia Extension. Sa may Lieutenant Garcia Extension, doon pala nagsimula yung habulan. Mula doon sa Tomas Claudio hanggang Lieutenant Garcia, may madaanan doon ng mga sasakyan din na nasagi o na marami nasira. Po, may kotse doon nasira, motor, marami po. Pero dito, inabot ng mga nakamotor. At sinasabi tumakas ng driver? Naabutan ko na lang po dito. Galing ako na nag-responde ako, tinawag sa amin. So ako una nakarating doon. Ang pangyayari, pinatakbo ko muna yung na isang tinakbo sa ospital na may dala rin motor. So ngayon, ang ginawa ko, yung nabol ko kasi pick up doon na kulay itim. So pag biyay ko to dito, nakita ko na to. Abandonado na? Oo, wala na po tao. Pero sinasabi, tumakas yung driver? Tumakas po, umalis po. Yung may-ari sabi nandito kanina, pero nawala. Hindi ko po alam kung saan yung may-ari. Hindi ko naman kilala may-ari nun eh. Walang lumalapit na may-ari. Pero Angelo, yung ilan sa mga meron pa ako dito nakita ng duguan na nakamotor na sinasabi niya yung kanyang bayaw dinali din, sinagasaan at siya nagtakbo sa ospital yung sa kanyang bayaw. Sa kanya hinabol itong sasakyan ito na may plaka 5 Alpha Foxtrot 7269. Itong Mitsubishi Estrada na to ay makikita mo yung harapan, yung pinaka-hood ay may mark ng ng mga pagkakabangga sa mga sasakyan at yung sinasabi nga isang kasama pa nitong nakamotor na sinagi at na dito yung kanyang misis may tama rin sa ulo. Yes, Angel. Follow up na lang natin mamaya, baka mamaya nakakarnap to kaya tumakbo na lang din yung nagdadrive, Anyway, hindi natin alam ipang manatal, baka naman natakot dahil nga doon sa kanyang baka lasing. Yung mukhang nakainom din siguro dahil tersong oras at may itong mga nasagi nga rin sinasabi galing din sa inuman. Nako. So yung sige. Kwento ito lang ito tinitignan na ngayon ng Parañaque Police at nandito na rin sa area yung Parañaque Police para magsagawa ng investigasyon kaugnay sa nangyaring pag-araro ng naturang Mitsubishi Estrada sa ilang mga sasakyan dito nga sa may area ng Baclaran, Parañaque. RH number 6, Sherwin Alparo, DRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Magandang umaga, Pilipinas! 41 makalipas ang alas 4 ng umaga, mga mamis. Mga mamis mo, pwede ho tayo mag-laundry day today, ha? Kunot no ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mancha? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self-con sa Pride? Easy at worry pa rin naman ang laundry. Sa Triple Stain Away Formula, tanggal ang matitindi mancha based on test of chocolate, mud, and Seven Cotton. Gawa po ito ng ACS. Okay, para ho sa may mga transaksyon sa Korte Suprema ngayong araw na ito, suspendido po ang pasok sa Korte Suprema
At ganyan din sa mga korte dahil sa inaasahang masikip na daloy ng trapiko hanggang Martes yan, hanggang bukas, November 18. Sa inilabas na pahayag ng Public Information Office ng Korte Suprema, ilang korte ang nagpatupad na ng work from home arrangement at skeletal workforce. Kabilang dito ang mismong Supreme Court sa Ermita, Maynila. Ganyan din, pero may tao ang kanilang docket at receiving section. Ganyan din yung Cash Collection and Disbursement Division ng Fiscal Management and Budget Office. Ang Court of Appeals Manila, wala rin pasok. Home setup, one-stop shop, one-stop processing center muna ang bukas. Ganyan din yung General Services Division. Ipinatutupad din ng Sandigan Bayan ang Work from Home Setup Skeleton Force sa Office of the Executive Clerk of Court, Judicial Records Division, Security and Sheriff Services Division at Ka-Section. Maging ang Court of Tax Appeals, work from home din muna ha. At lahat naman ng mababang hukuman sa Maynila ay may work from home setup na rin at meron ding skeleton workforce na iniwan sa kanilang mga sala. Hinikayat ng United People's Initiative o UPI na magbitiw na sa pwesto ang Pangulong Bongbong Marcos kung hindi nito sasagutin ang alegasyon ng korupsyon at irregularidad sa budget na pinasabog ni dating Congressman Saldico. Sa inilabas na pahayag ng grupo na binubuo ng ilang mga retiradong opisyal ng militar, binigyan diin ng mga ito ang epekto ng pahayag ni Ko sa tiwala ng sambayan ng Pilipino sa administrasyon. Higit ang grupo sa panahong mahina ang ekonomiya, nangihina ang piso kontra dolyar at bumabagsak ang kumpiyansa ng mga mamumuhunan, hindi pwedeng manahimik na lamang ang administrasyon at kailangan ng sambayanan ng paliwanag, transparency at katotohanan. Bagong impormasyon kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:43 sa mga may lakad, huwag kalimutan magpaon din ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation of family alcohol na pwede nating pagpilian ha. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo yung mga kamay dahil meron po yung moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Ayan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol, parang DCRH yan. Subok na sa mahabang panahon. Mabibili po ang family rubbing alcohol sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Magandang umaga, Pilipinas! Higit isang dekadang rido ng dalawang magkalabang angkan sa Sultan Sumarungis, Maguindanao del Sur, natuldo ka na. Good news yan. Detalye ng balita mula kay Jun Di Makota, Aris 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Matapos sa mahigit sa 11 taon ng salitang armadong sagupaan, nitong araw ng Sabado lamang sa Provincial Sub-Office ni Governor Dato Ali Migtimbang, nagkasundo na rin sina Commander Bangladesh Katil at Commander Manti Mulaw na parehong residente ng barangay Angkiamat, Sultan sa Barongis, Maguindanao del Sur. Ayon sa otoridad, ang hidwaan ay naging sakit sa ulo ng mga local officials at ng local authorities sa nakalipas sa mga panahon dahil sa maraming sibilyan umano ang naging apektado ng mga paglikas. Sa ginawang intervention ni Provincial Governor Dato Ali Migtimbang sa pamamagitan ng serye ng mga dialogo sa tulong na rin ni 6th First Brigade Commander Brigadier General Edgar Catu, 1st Mechanized Brigade Commander Brigadier General Omar Orozco, Lieutenant Colonel German Ligada ng 33rd IB at Lieutenant Colonel Raul Iscat, naunawaan ng dalawang magkalabang panig ang layunin. Ayon naman sa dalawang panig, mataas ang respeto nila sa nakaupong gobernador kung kaya't humantong sa mapayapang pagkakasundo ang rido na ito na isa sa mga pinakamalaking accomplishment. Naging witness din sa naturang pagkakasundo sina Dato Anggal Migtimbang Municipal Mayor Dato Nathaniel Migtimbang, 118 Base Command MILF BF Commander Kagi Wahid Tundok at Honorable Al Jupner Angas. Sa magkahiwalay na mensahe ni Governor Dato Ali at Brigadier General Edgar Catu, ang tunay umanong kahulugan ng pagkakasundo ay siyang magiging matatag na pundasyon ng pag-unlad na isang komunidad na siyang bunga ng pagtutulungan ng komunidad, pamahalaan at ng security sector.
Mula sa Central Mindanao, RH19, June Dimakutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran, June. Maganda umaga, Pilipinas! Nagabot naman ng tulong ang malasakit team ni Senator Bongo sa mga pamilyang naapektuhan ng Bagyong Tino sa San Jose, Dinagat Island. Bawat munisipalidad ay nakatanggap ng 200 food packs. Partikular po ang mga bayan ng San Jose, Basilisa, Tubahon, Libjo, Dinagat at ganyan din yung Kadyanao at Loreto. Sa mensahe ng Senador, iginit itong hindi lamang o hindi maaaring pabayaan ang taong bayan sa panahon ng kalamidad. Kailangan ng mabilis na aksyon at tunay na malasakit sa tao. Kaugnay nito, muling binuhay ng mababatas ang kahalagahan ng mas matatag na disaster resilience at maayos na pabahay para sa mga komunidad. Partikular na dito ang pagpapatupad ng Republic Act 12076 o ang Ligtas Pinoy Centers Act na naglalayong magtayo ng mga permanente, disaster resilient at fully equipped na mga evacuation centers sa bawat lungsod at munisipalidad. Isa si Senator Go sa mga nagsulong ng Senate Bill 415 para naman sa isang rental housing subsidy program. Magbibigay ng pansamantalang shelter assistance habang muling binubuo ng pamilya ang kanilang tahanan. Lalaki na nagbebenta ng isang hindi lisensyadong barel, arestado naman sa Tacloban. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay nga agad Jimmy. Isang lalaki na nagbebenta ng mga hindi lisensyadong baril sa lungsod ng Tacloban naaresto sa isang police operation. Kinilala ng Tacloban PNP suspect si alias ED Binata, 23 anyos, resident ng Barangay 42-A, Cuare, Tacloban. Naaresto ito ng kapulisan sa naturang syudad sinagawang buy-bust operation. Nakumpiskang isang kalibre 38 na baril, 4 na bala at buy-bust money. Sa ngayon ang suspect na sa impilin ng Tacloban PNP sinampan na ng kaukulang kaso. Wala dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagang salamat Jimmy. Samantalang sa Bataan, sa Dinalupihan, meron ding buy-bust operation na ginawa doon. Alamin natin ang nangyari mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Sa isinagawang matagumpay na pinagsanib na operasyon ng Bataan PPDEU, Bataan PIU at mga tauhan na Dinalupian Municipal Police Station sa ilalim ng direktang supervision ni Police Lieutenant Colonel Marcelino M. Telosa, matagumpay na naaresto kahapon ang 2 individual dahil sa paglabag sa Section 5 at 11, Article 2 ng Republic Act 9165. Nasamsam din mula sa kanila ang hinihinalang shabu na tumitimbang ng humigit kumulang sa 500 gramo na may standard drug price na 3.4 million piso. Hindi muna nagbigay pa ng ibang detalye ang Bataan PNP para sa isang follow-up operation na posibleng ikakumpiska ng higit pang mas malaking halaga ng illegal na droga. Danny Kumilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Danny. Aba, ganun din ho dito sa may bandang Dagupan City. 3 tulak naman ng illegal drugs ang nadali sa buy-bust operation. Detalye na balita mula kay Danny o kay Freddy Pajardo, RH38. Masantos siya kabasan ni Chikamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabuasan, Kuyang Angel. Nasa kustodiya ng Dagupan City Police Station ang 3 tulak ng iligal na droga matapos silang masakoti sa buy-bust operation. Batay sa ulat ni Dagupan City Police Director Colonel Orly Pagaduan, alas 2:49 ng madaling araw kahapon nagsagawa ng operasyon ng kanyang mga tauhan sa City Police Drug Enforcement Unit sa Barangay Pantal sa syudad, katuwang ang City Intelligence Unit ng Station 1 at PNP DEG SOU1 in coordination with PDEA Region 1. Kung saan isa nagkunyaring bayar at nakabili sa mga suspect ng 3 plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 10.5 grams na may estimated standard drug price na 71,400 pesos kapalit ng mark money, at agad inaresto ang mga suspect na isang 35 anyos na construction workers, 28 anyos na welder at isang 27 anyos na tricycle driver na kapwa residente ng nasabing lugar. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap ngayon ng mga suspect.
Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, Aristotit, nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. May paaba kakayungan sa ating mga kababayan dyan po sa Pampanga. Jose Ramon Nolod dyan po sa Amerika. Good morning. Maganda umaga, Pilipinas. Sinelyuhan ng Pilipinas at South Korea ang mas malakas na alyansa sa pamamagitan ng isang joint memorandum para sa implementasyon ng Seasonal Workers Program ng Korea. Isang mahalagang hakbang upang protektahan, palakasin at sanayin ang mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Pinangunahan ng Department of Agriculture ang paglagda kasama ang 5 pangunahing ahensya, ang Department of Migrant Workers, Department of Foreign Affairs, Department of Interior and Local Government, Department of Justice at ang Bureau of Immigration sa isang seremonya. Ang kumatawan sa DA ay si Director Junibert Sagon ng Agribusiness and Marketing Assistance Services o AMAS para po kay Secretary Francisco T. Laurel Jr. Nakasaad sa kasunduan ang Whole of Government Framework na pinagsama po ang national at lokal na mga hagbang sa pagpapadala ng mga Pilipino seasonal workers sa South Korea. Ginagarantihan nito ang patas na mga nakagawiang sa paggawa, legal na proteksyon at wastong kapakanan, mahabang isinusulong na ethical recruitment at kooperasyon ng agrikultura sa pagitan ng dalawang bansa. Sa ilalim ng kasunduan, ilulunsad ng DA ang pagsasanay sa agriculture, programang pangkabuhayan, reintegration support para sa mga bumabalik na mga manggagawa. Mahigpit din nakikipag-ugnayan ng ahensya sa lokal na pamahalaan sa Department of Migrant Workers upang masiguro na ang deployment ay tumutugnan sa mga prioridad ng bansa sa sektor ng agrikultura at sumusunod sa pandaigdigang pamantayan. Maganda umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga taga Santiago City at magandang umaga sa mga suki natin dyan sa Kabikulan at Nueva Ecija. Oras na para tayo po ay mag-ultabayod dahil alas 4:53 na. Ano nga bang ultabayong? Ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis-rhin plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial sa Japan. Hindi po testimonial, hindi po kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Pero sabi nga po ng mga dalubhasa, para mas ma-enjoy natin ang benepisyo, 2 kapsula 1 oras bago matulog. Yan po ang kanilang rekomendasyon. Ang bawat kapsula ng Ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis-rhin plasma. Napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, ina-activate nga po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na commander ng ating immune system at yan po ang nagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kaya't napapanumbalik po nito ang sigla ng ating immunity. Nakatutulong din po ang Ultabayo para ma-achieve natin ang magandang tulog. Siyempre, pag magandang tulog, magandang gising. Magandang disposisyon natin sa kinabukasan. May panlaban tayo sa puyat, pagod at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng Ultabayo. Ang Ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po yan sa Mercury Drug, Southstar Drug, HB1 Plus Pharmacy, John's Pharmacy, Amesco Drug at Curamed. Ngayon, kung may mga katanungan pa ho kayo, may mga concerns pa ho kayo, pwede kayo mag-text sa 0931-033-2871. Meron po tayong mga medical experts na nakastambay dyan, ha? At sa mga taga Cagayan de Oro, magandang umaga sa inyo. Meron pa tayong suki dyan sa Cagayan de Oro. Talagang nagreklamo kahapon. Sabi niya, ala naman si Mercury. Ayan, tutugunan na po yan, ha? Ayan. Ang magandang balita pa, kapag bumili ka ng isang box ng Ultabayo Postbiotic 30 capsules sa alimang Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka ng free 100 pesos Mercury Drug gift certificate. Promo runs from August 1, 2025 to July 31, 2026 only. Per DOH FDA CFRR permit number 0981-0/2025. Mahalagang paalala, ang Ultabayo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Meron pong 2 lalaki patay matapos barilin sa isang robbery incident sa Tabuk City. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41 ay Bagdabigat. Romy. Binaril at napatay ang 2 kalalakihan sa nangyaring insidente ng robbery nitong Sabado na madaling araw sa Purok 6 Bulano, Tabuk City, Kalinga. Nakilala ang mga biktima na sina Davil Basangal Balinte at isang alias David na pawang tubo sa Pinokpok, Kalinga. Nagresponde mga personnel ng Tabuk City Police Station sa insidente ng robbery homicide sa Hilltop Village, Purok 6 Bulano, Tabuk City. At nadatna ng 2 biktima na nakahandusay at wala ng buhay. Ang isa ay may tama ng baril sa ulo at sa dibdib naman ng isa. Ayon sa mga saksi, habang papasok sila sa loob ng bahay ng isang Mr. Agurin matapos uminom ng isang bote ng alak nang biglang dumating
ang dalawang suspect na nakasuot ng bonnet at sombrero at bumaba sa sinakyan nilang motorsiklo. Pinutukan sila ng baril at tinangay ang 3 cellphone at 4,000 pesos cash. At nang walang maibigay ang dalawang biktima, isa sa mga suspect ang bumunot ng baril at pinaputokan ang dalawa na sanhinang agad nilang kamatayan. Patuloy ginagawang investigasyon ng PNP para matukoy ang pagkakilanlan ng dalawang suspect na tumakas pagkatapos ng naturang krimen. Ito si Aris 41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy Justigina. Magandang umaga, Pilipinas. Ay, magandang umaga sa mga suki natin dyan sa Canada. Good morning. Sa mga suki natin sa Middle East, good morning. At sa mga suki natin dyan po sa Hong Kong. Dami nating mga nakatutok dyan. Michael Vincent, good morning. At sa mga kababayan natin dyan sa Taipei, Taiwan, magandang umaga din po. Ohayo gozaimasu sa mga suki natin sa Japan. Kung pabalik na kayo ng Pilipinas, huwag na kayong magpasalubong na imported na tsokolate. Meron po tayong tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay brand ng mga magnaniyog, ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan, itinanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon, nagpo-produce na ho sila ng dekalidad na cacao beans, process para maging tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay may mahigit 10 variants ng mga raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ayan para malaman nyo kung ano yung pwede ho ninyong piliin na variant ho ng tangerine chocolate. Bago kayo tumawag o mag-text sa 0919-095-5935. Ulitin natin 0919-095-5935. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate, 100% gawang lokal but taste and looks global. Tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Good morning sa mga suki natin dyan po sa Europa. Magandang umaga, Pilipinas. Oo, nagliliwaliw dyan sa France ngayon si Asek Cecil Bangka Santos ng Philippine League of Philippine Private and Government Midwives of the Philippines. Batiin ko muna ng happy birthday ang veteranong mayor ho ng Carmen, North Cotabato, si Manong Roger Talino. Manong Roger, happy birthday Hindi ko na i-disclose ang birthday ni Manong Roger. Basta siya daw po ay several decades na. Yan. Ang pinakakusgan diyan sa Carmen, North Cotabato, si Mayor Roger Talino. Yan po ang tatay ni Governor Lala Mendoza ng North Cotabato. Ang Agila naman ng San Jose, Nueva Ecija. Nag-birthday din si Arnold Correa. Kuya Arnold, happy birthday. Ayan, tikas pa rin ni Kuya Arnold. At sabi niya nga, nananatili siyang lapitin. Ayan, hindi dahil siya ay Agila. Kundi siya daw po ay talagang masipag lang. Ayan, At alam nyo, isa pang masipag, si IJ Estelia, estudyante pa lang ho ito si IJ, anak ho ito ni, ni Ate Jinky, at saka ni Sir June. Ayan, happy birthday kay IJ Estela. Siya po yung brains behind the Julian's Ice Cream, Julian's Fruit Ice Cream, ayan Meron pang isang kaibigan natin, nagme-birthday, si Brian Pusadas. Sir Brian, good morning Happy birthday. Siya po naman yung ating kasama dyan sa Theoxis Health Ventures. Good morning, Sir Brian. Enjoy the day. Happy birthday. Ikukonsidera na ng Amerika ang obesity o sobrang katabaan at pagkakaroon ng special needs para hindi bigyan ng immigrant visa ang isang aplikante. Hala? Base ito sa pinakabagong polisiya ni US President Donald Trump, tatanggihan na ang mga dayuhang tabatsing-tsing na nais pumunta at manirahan sa Amerika. Sa sulat ni Secretary of State Marco Rubio sa mga embahada ng US, ibinaba nito ang kautusan na isama sa kanilang pagsusuri ang kondisyon ng kalusugan tulad ng obesity o sobrang katabaan kapag nagbigay ng pangmatagalang bisa dahil sa nangangailangan ng pangmatagalang pangangalaga sa kalusugan ang pagiging obese. Akala ko lang dahil baka mahirapan ng eroplano. Oo.
Iniutos din ito sa mga embahada na suriin kung merong dependents ang mga aplikante na may mga disabilities, chronic medical condition o iba pang special needs na nangangailangan ng pag-aalaga na maaari maging dahilan para hindi makapagtrabaho ang visa applicant. Isa ang Amerika sa mga bansang may pinakamataas na bilang ng mga obesity sa buong mundo na iniuugnay sa diet at kakulangan ng ehersisyo. Nasa 40% ng populasyon ng US ang obese. Lok, gaya naman pala eh. Tsaka iba sila pagka sinabi mo taba, talagang mataba, di ba? Ako may dibdib lang na nagpapahinga ng konti, ano? Pero tumataas dito. Pagka ginanon ko, maangat uli eh. Yan. Oy, sa mga obese, magpapayat kayo kasi ba sumasakit ang tuhod natin, ano ha? Nasa 40% ng populasyon ng US ang obese, na mas mataas sa average na sa mga estadong bumoto kay Trump. Ang naturang bagong patakaran ay para sa mga taong nais manirahan sa Amerika. Hindi naman daw po doon sa visitor's visa. Ayan. Hindi sa mga dayuhang bibisita lamang para sa madaliang biyahe. Ayun. Visitor's visa lang, okay lang. Ano, ha? Pero kung permanent na resident visa, anak mo, kinakailangan mag-reduce muna bago mag-apply. Hindi kayo papasa. Pinagmabawalan na ng embahada. Umaga, Pilipinas. 2 minuto makalipas sa alas 5 ng umaga. This time, Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas. Ngayon nga po ay Lunes, November 17, 2025. Alamin muna natin ang magiging linya ng panahon mula kay Kaobet Badrina ng Pag-asa. Kaobet, good morning. Magandang umaga po, Sir Angel. Magandang umaga sa lahat ng mga nakikinig po sa atin. So ngayon nga po, wala po tayong minomonitor na anumang low pressure area. Medyo malit na yung posibilidad, at least for this week po, na magkaroon tayo ng bagyo sa Luzon, Philippine Area of Responsibility. Samantala, malaki naman yung posibilidad ng maulap na kalangitan na may mga pagulan sa bahagi ng Palawan at Mindanao dulot ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Dito naman po sa may silangang bahagi ng Luzon at Visayas ay meron po tayong shear line at easterlies o yung hangin nagmumula sa Karagatang Pasipiko. Ito magdadala ng mas malaking posibilidad ng mga pagulan sa Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon, Bicol Region at Eastern Visayas. So mostly po, Sir Angel, nasa may silangang bahagi po ng Luzon at Kabisayaan. Sa northern na Luzon naman, mga isolated light rain sa mararanasan, habang dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, nalalabing bahagi ng Luzon at Visayas, makararanas po ng mga localized thunderstorms. As of 5 a.m. nga po, at least for Metro Manila, wala pa naman tayo nakataas sa thunderstorm advisory. So, ibig sabihin po, generally, malit naman yung posibilidad ng mga pagulan ngayong umaga dito sa Metro Manila. So, para sa mga kababayan po natin na papasok muli sa kanilang mga opisina, sa kanilang mga eskwelahan, medyo malit pa naman yung posibilidad ng pagulan. Pero mamayang hapon, may mga localized thunderstorms tayo, pero hindi ito magtatagal at hindi rin malawakan. Wala rin tayo nakataas sa gale warning, kaya ligtas naman pumalaot ang mga sasakyang pandagat at mga bangka sa mga baybayin po ng ating bansa. At yan po ang lagay na ating panahon. Yes, sir? Maalinsangan ang Maynila ngayong araw? Opo, mainit pa rin naman po. Lalo't easterlies naman po yung ang dominant po na weather system for Metro Manila. Ano yung paparating na parang cloud clusters? Nasa may bandang Mindanao yata yun, no? Sa baba, mga intertropical convergence. ITCZ, hindi naman po yung magiging bagyo. Okay. Pero dyan sa Maynila, kasi may malawakang rally pa rin hanggang bukas yan. So, baon lang sila ng pananggalang sa init. Opo, tama po. Okay, sige. Mainit na kasing politika, mainit pang panahon. Mahirap yan. Kailangan i-neutralize natin. Kaobet, maraming salamat ha. Magandang umaga. Magandang umaga po. Maraming salamat, Sir Angel. Thank you. At sa mga may lakad ngayong araw nito, huwag din kalimutan magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May 2 formulation ng family alcohol na pwede natin pagpilian. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo yung mga kamay dahil meron po yung moisturizer. Yun namang mabangong family Rapid Compound Improved Alcohol. Ayan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family Rapid Alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family Rapid Alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa.
Magandang umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga sa mga suki natin dyan sa Philippine Orthopedic Center. Ingat po kayo, ha? Eto, total na pag-uusapan natin, Philippine Orthopedic Center. Nakapagpapabagal sa paghilom o pagaling ng sugat ang Labquarel. Ulo! O dun sa mga may LQ, makinig ka mabuti. Ito daw ay dahil sa kakulangan ng oxytocin na may anti-inflammatory na epekto at nakatutulong sa pagaling ng sugat. Ayan. Sa pag-aaral, kapag daw kasi walang intimacy o hindi maayos ang relasyon ng magpartner, mababa ang love hormone o oxytocin na bukod sa nakapagpaparelax ay nakapagtatanggal ng stress, nakapagpapabilis pa sa paghilom ng sugat. Kabilang sa mga paraan para mapataas ang oxytocin level ay affectionate touch, tulad ng pagyakap, paghawak ng malumanay, paghalik o paglalabing-labing. Ayan, ha? Kaya kung ang partner nyo may sugat, ha? Huwag siyang i-stress, huwag siyang i-LQ. Ayan, ha? Pero sabi na may isang kaibigan kong loko, sabi niya, ganun ba? Aawayin ko siya, mamaya. Lokong to, pambira ka. Dapat peace lang lagi, ha? Sinimula na ng Independent Commission for Infrastructure ang kanilang investigasyon kaugnay ng flood control project sa Cebu. Personal na ininspeksyon ni ICI Special Advisor and Investigator General Romeo Rodolfo Azurin ang flood control structure sa Barangay Tabok at Barangay Alang-Alang na nakaranas sa matinding pagbaha sa kasagsagan ng Bagyong Tino. Matatandaan daang individual ang nasuwi sa lalawigan ng Cebu dahil sa naranasang flash flood. Sa kabila ng bilyon-bilyong pisong flood control projects na ibinuhos dito. Iginit niya rin na iwasan sana ganitong mga pangyayari kung sinunod lamang ng DPWH ang master plan sa paggawa ng naturang mga proyekto. Pinalign nila yung mga projects based doon sa sa 18 na river basin na identify nung time ni Secretary James Singson. So na-mitigate sana yung lakas ng flow ng tubig. Hindi umapaw, hindi nag-cause ng maraming namatay. And at the same time, even yung mga kabahayan ng mga kababayan natin dito ay halos nawas out. Magandang umaga, Pilipinas! Yun nga ang pakiusap po ng mga mga engineers ng DPWH. Kasi nga naman, yung volume talaga ng tubig na tumama dyan sa Cebu, pagkalakas-lakas. Kaya sabi nila, sana may kasama talagang mga structural engineers sa pag-iimbestiga nang sa gayon ay maging patas naman. Tsaka doon sa mga umaasa lamang doon sa mga coordinates na ibinigay doon sa isumbong sa Pangulo website, i-check ho ninyo dahil meron na pong corrected coordinates na inilabas po ang DPWH at nang sa gayon, huwag pong maligaw. May mga grupo ho kasi na mukhang sinasadyang lituhin ang sitwasyon para lalo pang magkadiskarel at lalong magkagulo-gulo tayo. Ayan. So para ho doon sa mga nagsasamantala dyan, meron na pong doon ho sa mga nag-check, meron na pong corrected coordinates. Tigilan na daw ho natin yung pagpapapogi para lamang masabing may ghost project. At sana ho isama ng DepDep, PNP, AFP sa pang-inspeksyon ang mga engineer. Kahit hindi siguro galing sa DPWH, basta engineer, para makapagbigay ng tamang guidance, kaya pakiusap nila kay Senator Ping Lacson, hindi po absolute true ang mga naitlalathala dyan sa website na isumbong ng Pangulo. Kahit na ibanggaho ninyo doon sa website ng DPWH na ang naglagay naman ay si Jose Cabral. Marami daw pong entry doon sa website ang mali. Sana daw po isang tabi muna natin ang politika. Ayan, Huwag daw po puro grandstanding. Magandang umaga, Pilipinas! Executive Secretary Lucas Bersamin itinangging aalis siya sa gabinete ng Pangulong BBM. Detalye ng balita mula kay Let Narciso, RH14. Let, good morning.
hindi daw totoo hanggat hindi nangyayari. Iyan ang reaksyon ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa ugong na magre-resign siya o papalitan sa pwesto. Ayon kay Bersamin, hindi niya alam kung saan nagsimula ang naturang espekulasyon. Batay sa lumabas na ulat, papalitan umano si Bersamin ni Finance Secretary Ralph Recto, habang si Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, Frederick Go naman daw ang mamumuno sa DOF. Matatanda ang makailang beses nang lumutang ang bali-balitang papalitan si Bersamin bilang Executive Secretary. Kasama rin ito sa mga nagbitiw na miyembro ng gabinete nang magpatupad si Pangulong Marcos ng performance review sa mga opisyal pero hindi tinanggap ng presidente ang kanyang resignation. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Led. At simula naman sa Disyembre, doon sa mga namimili online, simula sa Disyembre, maniningil na ang TikTok Shop ng karagdagang 5 piso per order processing fee. Processing fee per order pala. Sa mga seller ng naturang e-commerce platform. Kasunod dito ng katulad na dagdag na processing fee na ipinatupad naman ng Shopee at ng Lazada. Ayon sa email advisory ng TikTok sa mga seller noong November 14, layunin ng bagong bayarin ay suportahan ang enhancement para sa sustainable growth at mas maayos na shopping experience. Pero upang mabawasan ang biglaing epekto nito sa mga seller, 3 piso muna ang ipapataw na fee simula December 1 hanggang magkaroon ng bagong abiso. Nangako naman ang TikTok Shop na patuloy nitong pahuhusayin ang kanilang platform kabilang ang pag-optimize ng incentives at pagpapakilala ng AI assistant tool. Ayon sa statistics, lumago ng 400% ang e-commerce market ng Pilipinas sa nakalipas na 5 taon. Ayan, kaya nga naman, ito ho ay napatawa na rin ng dagdag na tax ng BIR. Ayan, uy! Nababanggit ang BIR. Magandang umaga po sa inyo. Sa mga nag-iimbestiga, Senator Ping, alam ba ninyong bilyong piso din ang nawala sa kaban ng bayan dahil ho sa mga magikero, Diyan po sa BIR. Ayan, lalong-lalo na yung mga nasa run against fake transaction. Ayan, yun pong mga naghabol sa mga ghost receipts at nagkaroon din ng ghost collection. Ayan. Baka gusto ninyo sa mga senador natin. Total, naghahanap tayo ng mga nakulimbat na pera. Matuntun din natin saan napunta yung bilyones na pondo, na dapat sana ay nakolekta at hindi napunta sa mga mansyon. Ayan, i-lifestyle check ho natin sila. Gusto niyo listahan? May nagpadala ho sa atin ng listahan nung mga nasa ilalim po ng run against fake transaction. Ito daw sina Rupino Cantares, Luis Esquibia, si Bayaw. Bayaw daw po ito ni dating Commissioner Lumagi. Si Jos Pilapil. Ito daw si Pilapil naman ay magandang umaga daw sa mga kontraktor. Binabati ka, Attorney Jos. Si Ardi Dante Tan, Ardi Ramir Makatangay, Miguel Alparo, Ryan Calvin Morga, Francis Nabua, Pauline Reyes Pamela, Esther Roda Pormoso, RDO Agatha Buison, RDO Clea Pimentel, RDO Edison Del Agua, Arnel Cosinas, Abdullah RDO, hindi mabase, RDO Renan Plata, RDO Joygrasas Villar, RDO Linda Grace Sagon, RDO Mary Ann Canare, RDO Robert Inocando, RDO Alexander Onte, RDO Yolanda Sapra, RDO Cherry Ibaok, RDO Estrella Manalo, RDO Renato Mina, RDO Aidona Roy, RDO Marinela Herman at lahat ng mga chiefs ng batas. Yan, yung bat transaction. Yan daw yung mga pwede ho ninyong maipatawag para magbigay linaw kaugnay ng mga ghost collection. May nakausap nga ako nung huli kong uwi doon sa Mindanao. Abay, mantakin ho ninyo. Ang dapat na bayaran sa assessment, original assessment, assessment, doon sabihin na dalang to sa kanya, notice, aabot ng 5 bilyon ang dapat bayaran.
Oh. Alam nyo kung magkanong resibo na binigay sa kanya? 300,000. Hindi na nakapagtataka, hindi nga nakakagol. Sila lang pala. Bursa lang pala nila nakakagol. Lintik na lagaw ang buhay to. Samantalang tayo, nagtatrabaho tayo dito, bago mo matanggap sweldo mo, may bawas na. Diba? Ayan ha. Kaya doon ho sa mga nag-iimbestiga, baka gusto nyo, damay nyo na rin ho itong mga magicians nito, ha? Madami ho yan sa bigay ikaw regalo. Bigay ikaw regalo. Bureau of Internal Revenue pala. Maganda umaga, Pilipinas! Dami hong matitino sa BIR. Di ba? Kaya nga yung iba talagang sama-sama ng loob. Sabi nila, pati kami napupulaan kahit nagtatrabaho. Gusto namin magtrabaho. Gusto namin makakolekta ng maayos. Kaya lang, may mga bossing kami na ang kanilang goal, makapagtayo muna ng mansyon. Dagdag na tulong sa mga residente ng Palawan na biktima ng Bagyong Tino, inihatid naman ni Senator Erwin Tulfo. Yan ay babalita sa atin ni Raymond Datpan sa RH28. Raymond, good morning. Personal na namahagi ng tulong si Senator Erwin Tulfo sa mga biktima ng Bagyong Tino sa lalawigan ng Palawan. Nasa 1,000 pamilya mula sa Langogan, Puerto Princesa City ang nakinabang. Karagdagan ito sa nauna ng pamamahagi ng tulong pinansyal sa iba pang mga bayan ng Palawan gaya ng Rojas, Agutaya, Araceli at Coron. Binisita din ng senador na tubong Palawan ng Barangay Binduyan, Puerto Princesa City na kamakailan lang ay nakaranas ng landslide na nagsulta sa pagkasira ng isang bahagi ng pambansang lansangan. Nagtungo din si Senador Erwin Tulfo sa Western Command o Westcom sa Palawan na pinamumunuan ni Vice Admiral Alfonso Torres Jr. upang ipaalam sa kanilang isinusulong niya sa Senado na karagdagang pondo para sa pagpapaunlad ng infrastruktura at maintenance ng military hospital doon. Pinuri rin ng mambabatas ang serbisyo ng mga tagapagtanggol ng Western Frontier ng bansa na ipinakita ng mataas na tiwala ng publiko sa buong sandatahang lakas ng Pilipinas. Nakiisa rin ito sa pagtitipon ng kanyang mga kapwa alumni sa Seminaryo de San Jose na aktibo rin sa serbisyo publiko. Si Senador Erwin ay aktibong tumutulong sa pamagitan ng kanyang extension office sa Palawan upang pagsilbihan ang mga mamamayan ng Mimaropa sa medical, financial, burial, legal assistance at iba pa. Ito si RH28, Raymond Datpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Raymond. Maganda umaga, Pilipinas. Alam nyo, wala namang problema kung singilin tayo ng mataas na tax, di ba? Yun, kung halimbawa, tama naman, napupunta ho sa mga serbisyo katulad ng PhilHealth, kaya lang, di ba? Binawasan nga yung pondo ng PhilHealth. At saka doon sa mga kababayan nating umaasa na malaking pondo ho ng PDIC, mag-isip-isip kayo. Dahil malaki din ho pala yung binawas doon sa pondo ng PDIC na gamit ho doon sa budget para sa noong 2024. Hindi pa noong 2025. Ayan, ha. At magandang umaga. Nasaan kaya yung Maharlika Fund? Di ba? Ano na nangyari doon sa Maharlika Fund? Dahil yung mga pondo doon ang galing din po sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Yan ay mga tinatanong lamang ho natin. Naghahanap tayo ng accountability. Alam nyo bakit? Eto ho. Alam ba nyo sa Germany, itinuturing bilang isang public service ang edukasyon na dapat ay naibibigay at naa-access ng lahat. Ng lahat. Abay, mantakin nyo, hindi lang yung lokal nila. Maging yung iba pang mga lahi o mga nationality na nagtutungo pa sa Germany para mag-aral. Sa kabila ng pagtaas ng matrikula sa maraming bansa, nananatili libre ang tuition sa karamihan ng mga pampublikong universidad sa Germany. Hindi lamang para sa mga German citizen, kundi pati na rin sa mga international students mula sa iba't ibang panig ng mundo. O kaya doon sa mga bata na gusto nyo magkaroon ng international education, ngayon pa lamang siguro mag-aral na kayo ng Deutsch. Ng German language. Nang sa ganyan maka-avail kayo ng libreng edukasyon. Kung dito sa Pilipinas, libre nga ang public school. Siksika naman, 50 halos ang nasa loob ng classroom. Madalas pang suspindido ang plasok pagka bumagyo. Eto, tanging maliit na semester contribution lamang, naaabot lamang ng €100 hanggang €400 ang binabayaran ng mga estudyante kung saan kadalasan kasama na ang public transportation. Libre ang public transportation.
dahil dito itinuturing ang Germany bilang isa sa pinakaabot kayang destinasyon para sa pandaigdigang edukasyon. Naging kilala rin ang Germany para sa mga kabataang naghahanap ng high-quality education nang hindi kailangan ng mabigat na tuition fee. Kabilang narito ang mga kabataang nagnanais kumuha ng kursong engineering, medicine, arts, business hanggang science programs na tinuturo ng mga kilalang propesor sa Europa. Marami rin programa ang iniaalok sa English, kaya't bukas ang pinto nito para sa mga estudyanteng hindi pa bihasa sa wikang German o Deutsch, ngunit nagnanais ng European academic experience. Kung napupunta lamang ho sa pag-aaral sa edukasyon, tamang, kita ho naman ninyo, doon sa 2025 budget, mas malaki ang pondo para sa flood control kaysa sa education. Kaya yan. Sila nag-aaway-away, nagtuturuan sila kung saan napunta ang perang pinaghirapan ni Juan May Pasang Cruz. Di ba? Kung saan napunta yung buwis na hino-hold up sa atin. Ano, hindi sasama loob mo. Sakay ka ng eroplano, may travel tax, may may VAT, sweldo mo bago mo tanggapin, may tax. Nung bibili ka mula doon sa perang pinagpaguran mo na tax na, may tax na naman. 'Di ba? Gusto mong mag-relax, manood ka ng sine, may amusement tax. 'Di ba? Sakay ka ng bumili ka ng sasakyan, may road users tax. Ay, Diyos me. Sabi nga nila, tamtax lang daw ang hindi natatax. Meron din. Pagbili mo yan, may VAT pa rin yan. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, sus me siya. Sige. Ang word of the day ngayong araw na ito ay... Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH Mini Component? Eto na! Ang word of the day ay... grandstanding. Ayan grandstanding. Yan po ang ating word of the day. At ang tropa ni Sherwin Alparo ay nasa... Hey! It's the time of the year para mamigay ng malakasang pamasko. Dahil eto na ang DZRH Pasko Panalo Malakas Promo. Kapag nahuli namin kayo nakatutok sa DZRH Radio o nanonood sa DZRH TV at DZRH Online, instant meron kang ginaldong 1,000 pesos at Christmas gift basket hatid ng DZRH. Plus, may bonus round pa. Kailangan lang sagutin ang keyword of the day para mapasa inyo ang aming DZRH Mini Component. Kaya, kinig na! Sa DZRH Pasko Panalo Malakas Promo! Kasama ang Pride Detergent sa Barangay 780 Zone 85 San Andres Extension, Maynila. Nandyan po ang tropa ni Sherwin Alparo. Ulitin natin Barangay 780 Zone 85 San Andres Extension, Maynila. Kahit hindi ho kayo magpakita ng Pride Detergent, kasama yan ni Sherwin Alparo. Mamimigay sila mamaya ng pera at iba pang mga regalo. Maganda umaga, Pilipinas! 5:25. Bagong impormasyon kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 33 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Magandang umaga kay Mayor Sen Mendoza dyan po sa Talisay, Batangas. Ambassador Harry Amping. Ay, Justice Max De Leon ng Court of Appeals. Busy kayo ngayon. Pati si Justice Henergito ng Sandigan Bayan. Good morning. Si Justice Hernando pala nasa US din, Madalo sa isang malagang pulong doon, Justice Alexander Gosmundo, good morning po. At saka kay Justice Raul Villanueva, at saka kay inyong mami, si Ma'am Sally, Good morning po sa inyo. Sa mga Pilipinong pabalik na ng Pilipinas, muli ang panawagan natin, huwag na kayong magpasalubong na imported na tsokolate. Meron ho tayong tangerine chocolate. Yan po ay brand ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ang kakao galing Davao. Hinakot po yan. Itinanim sa ilalim po ng mga nyugan dyan po sa Quezon. Kaya ngayon nagpo-produce na husilan ng dekalidad na kakao beans. Pinaprocess para maging tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants yan ng mga raw material. Galing din po sa ani ng mga magsasaka. Check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang
pagmamalasakit sa Pilipino, kundi ang kapwa Pilipino. Kaya sa bawat tangkilik natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate, 100% gawang lokal but taste and looks global dahil tinulungan ito ng DTI at saka ng DOST. Tangerine Chocolate, 100% gawang atin. Kaya pakiusap po ni Dr. Helen Tan, sana ating tangkilikin. Maganda umaga, Pilipinas! Maganda umaga kay Yusek Bless Lantayona ng DTI. Oy, baka kayo naghahanap ng extra income. Eto, may pabuya na pong ibinigay yung pong mga complainant laban po dito sa scammer na si Christian Kalalang. 300,000 pesos po ang ibinigay na pabuya ng mga nag-file ng stapa cases laban po dito kay Christian Kalalang. 300,000. Ayan, ilabas nga natin pagmumukha nitong lokong ito. No, ha? Matindi ito mang scam. Ang ginagamit pang pangalan kay Executive Secretary Lucas Bersamin. Tsaka malaki-laki na rin nakulimbat itong lokong ito. Ha? Daang milyones na rin ang dali ho nitong lokong ito. Ano, ha? Christian Kalalang daw po. Ayan, may warrant of arrest yung lokong yan na inilabas ang mga korte kung saan nakasampa ang mga kaso laban sa kanya dahil sa pang-iistapa. Inimok ng isang obispo ang Pangulong Bongbong Marcos na ipahinto ang malawakang mining operation sa Nueva Vizcaya. Nagpahayag ng pag-alarma si Bishop Jose Elmer Mangalinaw ng bayumbong na anya'y bantang daan ang pagmimina sa mga kagubatan, ilog at buong komunidad. Apila ng obispo sa Pangulong BBM, huwag hayaan ang malalaking kumpanya sa patuloy nilang pagsira sa ating kapaligiran. Higit ng obispo, nasa 14 na mining companies ang target pang pumasok sa Nueva Vizcaya, habang mahigit sa 6 na pong iba pang nagpakita na ng interes na makapag-operate din sa buong Region 2. 37 makalipas ang alas 5 ng umaga. Magsasagawa ng necrological services ang Senado para sa yumaong si dating Senate President Juan Ponce Enrile sa Miyerkules po yan, November 19. Dokumentong nilagdaan ni Senate Secretary Renato Bantog Jr. darating sa Session Hall ang labi ni Enrile alas 8:45 ng umaga. Tanging ang mga imbitadong individual at mga authorized personnel lamang ang pahintulutang makapasok sa session hall. Samantala, sisimula naman ang viewing ng mga labi ng dating senador pagkatapos ng mismong necrological rites. Sinabi naman ni Senate President Tito Soto na hindi ito may tuturing na abala para sa kanila dahil nararapat lamang niyang gawin ito sa isang pumanaw na senador, incumbent man o hindi. Hey, hey, hey! It's the time of the year para mamigay ng malakasang pamasko. Dahil eto na ang Deezer H Pasko Panalo Malakas Promo. Kapag nahuli namin kayo nakatutok sa Deezer H Radio o nanonood sa Deezer H TV at Deezer H Online, instant meron kang ginaldong 1,000 pesos at Christmas gift basket hatid ng DZRH. Plus, may bonus round pa. Kailangan lang sagutin ang keyword of the day para mapasa inyo ang aming Deezer H mini component. Kaya, kinig na! Sa Deezer H Pasko Panalo Malakas Promo! At kasama nga po ang Pride Detergent. Nag-iigat para mamigay ng pera si Sherwin Alparo. Tropang Guwapo, good morning. Yes, umaambong umaga Kuya Angel dito nga sa Barangay 780. Tignan mo naman para kami naka-studio lighting. Tignan mo. Tignan mo yung Barangay Hall. Tignan mo yung Barangay Hall. Pakita mo yung Barangay Hall, napakaraming ilaw. Kaya napakaganda ng liwanag. Barangay Hall ba yan? Barangay Hall pa lang yan. Napakaliwanag na. Paano pa kaya kabilang buhay? Sobrang liwanag siguro doon. Sherwin, baka naman si Kapitan stockholder ng ano dyan, stockholder ng Meralco. Ako naman. Hindi, mukhang solar to. Solar ba to? Hindi na solar. Pero kaya naman, pinaliwanagan dahil iwas krimen. Yan ang proyekto ng ating barangay. Para iwas krimen, kailangan maliwanag ang barangay hall mismo. At isa sa mga nagliliwanag ang umaga ngayong umaga, ito si Tatay. Tatay, pangalan mo? Daniel. Tatay Daniel.
Anong apelido? Palisok. Tatay Daniel Palisok ng Barangay 780. Nagpapaloading to tuwing umaga. At tuwing umaga, nandito to sa may almusalan. Yan, no? Yan kasi mga uso dito ngayon sa Barangay 780, may mga almusalan. Hindi na kayo magluluto sa bahay nyo. Mag-aalmusal na lang kayo. Pamimili kayo kung ano gusto nyo. May spaghetti, may pansit, merong itlog, meron pang lumpia, may maling. Yan, may tawilis ba yan? Tawilis, tinapa. Yan, tinapa. Di ba, napakasarap na almusal. Ikaw ba, Tatay Daniel, nag-almusal ka na? Opo, kape lang. Kape ka lang. Diyos ko, ang dami kong binanggit. Kape lang pala inamin. Mamaya mag-almusal. Nakasat, ang aga-aga. Dito mo binanggit ko lahat nakakainin. Ang kinain niya na pala, kape. Ayun, okay, nakapagkape na. Si Tatay Daniel. Dahil palagi ka nakatunin sa DZRH, pakita mo yung cellphone mo. Nahuli namin siya nakatunin sa DZRH yung kanyang cellphone. Ayan, no? Dahil dyan, meron kang regalong 1,000 pesos mula sa Pride Detergent. Yan, ano masasabi mo? Maraming salamat po sa DZRH. Naku, maraming salamat din. At syempre, dahil paborito mo, sinong announcer pag umaga? Si Angelo Palmones. Si Kuya Angel Palmones. Ito, meron kang regalo na gift basket mula sa DZRH at syempre t-shirt. Yan, t-shirt mula sa DZRH at gift basket. Yan, para din sa ito. At hindi lang yan, kailangan masagot mo ang ating word of the day para makuha mo ang ating mini component. Ano po ang ating word of the day? Grandstanding. Grandstanding. Kanina, yan ang binabanggit ni Kuya Angel. Kuya Angel, ano yung tungkol sa grandstanding? Grandstanding, yung mga nag-iikot-ikot sa iba't ibang panig ng kapuluan, ayaw gamitin yung tamang coordinates para makapag-grandstand. Lahat na lang mapunta. Sa grandstand ngayon. Yung iba naman yun. Lahat yung naka-standing sa grandstand. Ayan. Sabi nila, grandstand. Dahil nakuha mo ating word of the day. At meron kang mini component mula sa DZRH. Ano masasabi mo, Tatay Daniel? Maraming salamat po sa DZRH at kay Angelo Palmones po. Ayan. Doon kayo usapin yung cellphone. Ay, asan yung kanya regalo? Yung regalo, Sherwin. Ito na, meron na. Nandito na sa kanya. Yung kanyang mga regalo. Ayan. Okay. At syempre sa mga nais meron ng 1,000 pesos lagi tumutok sa DZRH. Baka kayo na susunod dating winner sa DZRH Pasko Panalo kasama ang Pride Detergent. RH number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Pasko Panalo Malakas Promo kasama ang Pride Detergent. Samantala, sa may Port Avenue, Caloocan, tumaas daw po ang presyo ng gulay. Magkanong itinaas? Alamin natin mula kay Edwin Duque, RH23. Edwin, good morning. May butag at baulang umaga, Kuya Gidzel. Kumakapit ka na dahil yung taas ng presyo nito mga nakarang araw. Basta lalo pa tumaas yung mga presyo ng ibang gulay. Pag-umpisa lang tayo sa Ampalaya, nanatiling 200 mula sa dating 110. Yung kalabasa, ito medyo bumaba mula sa 160 pesos. Pero ang kamatis nanatiling 160 pesos. Ang labanos ay 100, ang talong 160 pesos. Luya ko yung gel mula sa 160 ay 200 pesos. Sibuyas, itong sariling produkto natin. Alam mo bang umabot na ng 300 pesos yung maliliit, pero yung imported, yung malalaki, 160 pesos lamang. Ang bawang naman mula sa 120 ngayon 160 pesos. Sayote mula sa dating 80 ngayon 100 pesos. Repolyo nanatiling 80 pesos. Ang carrots naman mula sa 180 ngayon 160. Yung siling labuyo from 500 ngayong umaga umabot ng 600. Siling panigaan ay from 500 naman, bumaba ng 400 pesos. Ang siling bakopa nanatiling 400 pesos bawat kilo. Yung pechay bagyo, pechay Tagalog, 120. Ay yung pechay bagyo, 120. Yung pechay Tagalog, 150 pesos. So nakita natin yung halos 30 ang pesos ay tinaas. Yung patatas nanatiling 160, ngayon 200 pesos. Kama yung sitaw ko yung gel, dating 140, ngayon 300 bawat kilo. Grabe naman. Bagyo beans, grabe. Ang lilit pa. Yung bagyo beans, mula sa dating 270, ito nga nakarang araw lang, abay 500, 500 pesos bawat kilo ngayon. Ang broccoli, 400, mula sa dating 300. Kensay, nanatiling 1,000. Ang celery ay 100 pesos bawat kilo. Di naman nagbago presyo ng mga prutas. Pero yung presyo ng isda, halos hindi naman nagbago ko Angel. Ang bangos, 320.
160 to 180 yung tilapia. Pero ang karne, nanatili pa rin sa kanyang dating presyo. Ang manok, 200, baboy, 360, giniling, 330, pata unahan, 320, 330 ulihan. Habang liempo ay nanatili 400 pesos bawat kilo. Ang presyo ng bigas, mag-umpisa pa rin sa 40 hanggang 80, pinakamahal, 80 pesos yung malagkit hanggang 100 pesos. Kaya kung yung ating price monitoring report, wala pa rin dito sa Port Avenue. Sa maulang lugar kayong umaga. RS23, Edwin po kinagulat sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipinas. Maraming salamat, Edwin. Kamahal naman ang utong diyan. Di ba? Gagalit si Mayor Deyo niyan, ha? Mantakin mo, 300 pesos ang isang bugkos ng utong? Ay, naman. Nananakita ba yung mga kasukasuan, nagkakarinkle sa ba, humihina na bang kalamnan? Epekto po yan ng ating pagtanda. Ha? Ipinakikilala po ang Ultraplex isang health drink mula po sa lumikha ng Ultabio backed by Japanese technology. Ang Ultraplex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pampalakas ng muscles, glucosa green para naman sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang bawiin ang galaw, sigla at ganda kahit nagkakaedad na with proper diet and exercise. Hanapin lamang po ang Ultraplex sa Shopee, Lazada o ultabio.shop. Ang Ultraplex ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Magandang umaga, Pilipinas! 5:46. Ang bagong impormasyon kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 10 minuto na lamang bago po mag-aisas na umaga, ginagamit umanong panakot ng Administrasyong Marcos laban sa mga kritiko ng pamahalaan ang paghahay ng kasong sedisyon. Ito giniit ni Vice President Sara Duterte kasunod ng ulat na kinasuhan ng inciting to sedition ang isang mambabatas na kilalang kritiko ng administrasyon at ng dating House Speaker na si Martin Romualdez. Ayon kay BP Inday Sara, ganito ang ginawa sa kanya noon, maging kay Cavite Representative Kiko Marsaga. Panawagan ng Vice Presidente, hayaan ang publiko na magbigay ng kanilang boses na maglahad ng kanilang hinaing. Kahit pa ito'y kritisismo sa pamahalaan dahil karapatan ng taong bayan ay paabot ang kanilang mga daing. Pinaalalahanan din itong administrasyon na huwag maging balat sibuyas dahil ang hindi pagsang-ayon ng publiko ay isang aspeto ng demokrasya. Lokal na pamahalaan ng Maynila nakikisa sa ginaganap na peace rally ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo sa Carino Grandstand. Detalye ng balita mula kay Boy Gonzales, RH29. Boy, good morning. Good morning, Kuya Angel. Personal na nagtungo sa lugar sa Carino Grandstand si Manila Mayor Isko Moreno Magoso kasama si Vice Mayor G. Atienza upang magbigay ng suporta sa mga kalahok sa pagtipon. Ayon sa alkalde, tinayak ng pamahalaan ng lungsod ang maayos na pag-deploy ng mga medical frontliners at ang pagtayo ng mga tinalagang holding areas para sa kaligtasan sa ginawa ng mga dadalo. Tinayak ng LGU na Manila na manatiling ligtas sa mga lalahok sa peace rally lalo sa magtatagal pa ang aktibidad hanggang bukas sa Carino Grandstand. Tiwala rin ng alkalde na iiwanang malinis ng mga miyembro ng INC at iba pang nakisa. Ang Luneta Park tulad ng mga nagdaang pagtipon ng INC kung saan walang umanong na naiwan na basura dahil sa kanilang disiplina sa paglilinis. Ganman, ipinayag ng alkalde na may nakahanda pa ring mga tauhan mula sa Department of Public Service upang tumulong sa anumang kinakailangan paglilinis sa ikalawang araw ngayong ng rally ng ANC at inaasang dadagsain ng mga participant ang peace rally. Alas 9 ng umaga ay magsisimula na magdagsaan at alas 3 naman ng hapon ang pinakapangunahing bahagi ng programa. Sa ngayon, umuulan sa lungsod ng Maynila pero hindi naman kalakasan Kuyang Angel. Para sa DZRH. Yes, Kuyang Angel. Boy, ano yan? Yung ulan, ambon lang o medyo may buhos? May buhos, pero hindi naman tumigil na sa mga sumandaling ito. At dahil marami mga dumalo, ay nagtayo na lang ng tent dito sa may tent naman sila. Kaban ng Bonifacio Drive, sa Burgos Avenue, sa vicinity ng Luneta Park. Dahil yung iba ay galing pa sa iba't ibang mga lalawigan. Ano yung mga daang sarado, Boy? Kasi kanina papunta dito, sarado yung ibang mga daan eh. O yung area ng Finance Road sa May Calaw,
kung galing ka naman ng norte, dito sa dadaan ka ng Mel Lopez Boulevard, pagdating sa Anda Circle, sarado ang sadaloy ng sasakyan. Okay, sige. Ito si Boy Gonzales para sa Lisares, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Boy. Samantala, magandang umaga, Pilipinas! Nagsalita na nga si dating Ako Bicol Representative Saldico matapos ang ilang buwang pananahimik kaugnay ng flood control scandal. Sa inilabas na video statement, Dico, sinabi nitong mismo ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang nag-utos sa kanya na huwag umuwi ng Pilipinas. Ayon kay Ko, July 19, 2025, lumipad siya patungong Amerika para sa isang medical check-up. Balak sana niyang umuwi pagkatapos ng State of the Nation address ng Pangulong BBM. Ngunit tumawag umano sa kanya si dating House Speaker Martin Romualdez. Sinabing wag na muna siyang bumalik ng Pilipinas alinsunod sa utos ng Pangulo. Naging sunod-sunuran niya si Ko, ngunit hindi niya akalaing gagamitin siyang poster boy ng kampanya ng administrasyon laban sa katiwalian. Tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President. Noon naniniwala pa ako sa kanila, kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik. Ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Hindi naman binigyang halaga ng Pangulong Bongbong Marcos ang anumang pahayag ni dating Ako Bicol Representative Saldico. Tugon ito ng Pangulo sa isiniwalat ni Ko na manoy sangkot ang Pangulo. Yan din si dating House Speaker Martin Romualdez sa 100 billion peso insertion sa pambansang budget. Sa Part 2 video na in-upload ni Ko sa kanyang Facebook page, ilalantad dito ang mga larawan ng male-maletang pera na idiniliber umano ni Sergeant Gutesa para kina Marcos at Romualdez. Higit ng Pangulo, prioridad niya ngayon tutukan ang pagtugon ng pamahalaan sa mga biktima ng mga nagdaang kalamidad. Let me talk about it. If you want to talk about the storm, we'll talk about that. I don't want to even dignify what you said. Samantala, hinamo naman ni dating Congressman Saldico si Ombudsman Boying Rimulya na imbestigahan ang Pangulo at si dating Speaker Martin Romualdez. Kasunod dito ng inilantad ko na screenshot message ng mga larawan na nagpapatunay umano na nag-deliver ng mali-maletang pera kina BBM at Romualdez. Ayon kay Ko, dapat patunayan ni Ombudsman Rimulya ang nauna niyang pahayag na idadamay niya si Romualdez oras na makapagbigay ng ebidensya. Ay hinahamon ko si Ombudsman Rimulya kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang Fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romualdez kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM ng SONA, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba? Dinipensahan naman ni Nabotas Representative Toby Chanco ang Pangulong Bongbong Marcos sa sunod ng paratang ni dating Ako Bicol Party List Representative Saldico. Kwento ni Chanco, sinermo na ng Pangulong BBM si dating House Speaker Martin Romualdez, ipinatigil ang umunay katiwalian sa mababang kapulungan. Nangyari ang pag-uusap na ito noong November 24, 2024 matapos magalit ang Pangulo nang madiskubre ang budget insertion na nagdulot ng kakulangan sa pondo ng kanyang mga flagship program. Ayon kay Chanco, nangakong aayusin ni Romualdez ang pondo ngunit lalong lumala ang budget cuts ng 2025 o final 2025 budget dahilan para lalong magalit ang Pangulo. Sinabi pa niya na ilang araw matapos ang meeting, nakatanggap umano si Romualdez ng text mula sa Pangulo na nagsusulong ng change of leadership. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Saan hahantong ang mga kwentong yan? Saan hahantong ang mga sarswela? Uuwi nga ba si Saldico? Abay, hindi natin alam.
Abangan ang susunod na kabanata. But in the meantime, magtanim kayo ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan nang sa gayon ay may pananggalang ho tayo sa mga pagbaha. Dahil ang flood control na ibulsa na. Kuya Angel po, si Angelo Palmones, nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po kay Dante. Hindi po ito si Dr. Dante Villa Gonzalo na kaklase namin nung high school. Si Dante po ay, sandali para mas magkaintindihan tayo, sino nga ba si Dante? Si Dante po, Dante Alighieri. Ayan. Siya po ay kilalang manunulat. Ayan. So, ang sabi niya, if a thief helps a poor, nawala. Ay, niya, if a thief helps a poor out of the spoils of his thieving, we must not call that charity. Ang pagnanakaw ay pagnanakaw, hindi po totoo that the end justifies the means. Susunod na po ang 2x2 at ang ACS Balita. Oras sa buong kapuluan, ACS na umaga.